Okay na? Okay. So, let's start. Balikan natin ang nakaraan. January 5, we started the journey. We started with the end in mind. Ulitin ko ulit. You always start with the end in mind. Parang sa totoong buhay. Isipin mo kung kailan ka mamamatay, paralan mo kung ang gagawin mo. Kasi hanggang di mo na-accept yun. Something that I did not learn earlier in my life. Dapat pala, meron ka ng plano, may exit plan ka. Lahat pa tayo mamamatay. If you don't accept that, then you wouldn't be prepared at that eventuality. Magugulat ka na lang, nag-aaway na. Pero patay ka na eh, so. Pero nag-aaway sila, iniwanan mo ganun, iniwanan mo mahirap sila. Pero when you know where the end is, you know nandun ka naman talaga. Then, lahat ng gagawin mo leading to that point would be in preparation para mangyari. Alam mo na ililibing ka, so magkano yung panlibing mo, di ba? Wala nga namang pasasakatin mo pa ulo ng mga naiwan mo. And we know that. I mean, I personally know how painful it is for family to be able to shed out of pocket cost dahil yung mother-in-law ko namatay dahil wala siya. As worse, yung nakinabang sa kanya, ipinasa sa akin. Sabi niya, problema na. And we weren't prepared. So ano nangyari? Gastos ko. Ganun din sa father-in-law ko. Same. Namatay without even any preparation. So gastos ka ng 100,000, 200,000, 300,000. Saan kamay mo bubunutin yun nang hindi ka naglalo? Right? So wala kang choice. Kasi wala sa plano mo, yung namatay sila. Kasi you were under the impression, dapat meron din silang plano sa sarili nila. But they did not. So, sino sumalo? Sino yung iwan? And that is going to happen in quality management. Alam nyo, next year, may audit na naman. Huwag niyo sabihin na, we're just doing this because we want to prepare for the February 8. A wrong notion. Why? Because next year, ulit na naman. Next year, ulit na naman. Next year is recertification na naman. So what does that mean? If we don't start doing and learning what is correction and corrective action report, and what does it mean, what it entails, what do we need to do, what do we need to comply, what do we need to submit and prepare for it, then uulit at uulit yung problema. Ngayon, pag-usapan natin kanina, di ba? Sino gagawa niyan? In other offices, napansin ko, ang lagi nilang pinapadala mag-training para sa mga ganitong klaseng bagay is siya. Boss. Question. Sino utusan ng boss? Kayo na walang kinalaman, walang training, ano sabihin niyo? I mean, let's be realistic, right? At the end of the day, the boss gets to go in the training. Iti sana ako si boss, ikakastig mo sa lahat ng natutunan niya. And we know for a fact how hard it is to understand a concept in one sitting. Kahit ba sabihin mo 5 araw yan. I trained under the Development Academy of the Philippines. Tanungin niyo kung ano yung natutunan ko after. Same as my trainings na pinagdaanan ng iba. I did not learn it just because I sat there for 5 days. I learned it the moment I went out and applied that learning. Doon ako natuto. I remember that was 5 days na niran yung course. After 5 days, I got more confused rather than being aware. Meaning ko yun, I got more confused. Lalo ko nalito.
But when they gave me the tasking of, i-audit nyo to. Then, ginawa akong lead auditor. All through time, unti-unti kong nare-realize, sabi ko, ganyan pala yung dapat gagawin. Ay, ito pala. Ay, mali pala to. So, the more that you do it, the more that you learn from it. So, what does that mean to you? Kayo. Kasi, we started out with correction and corrective action report. That is the end in mind. Yun yung dulo ng pinagagawa natin dito. No matter what you do in preparation for it, ito pa rin yung dulo mo. Libingan. Ito yung libingan yung sa yun. Okay. The audit process, you do that to determine the non-conformity. And what happens to the non-conformity? Mag-issue ng SICAR. Yun ha? Yun yung pagkakasunod-sunod. Then, your process flow chart is what you audit. Yun ang mali ng iba. Ino-audit sino? Yung tao. Sino yung may gawa niyan? Sino yung may mali dyan? Sino yung may conformity dyan? Mali. Mali po. Ang ino-audit is process. Misconception parati. Tayo, pag nagmamanagement review, sino nakasan dyan? Sino yung may tasking dyan? Sino yung di ba, laging sino, pero hindi nila tinatanong, anong process yun? Dapat yung tinitingnan muna, the systems, the process. Yan muna, bago mo sisihin yung tao. Kasi for all you know, kaya niya hindi nagawa yung trabaho niya because there is no system. Kaya siya confused, kaya siya lagi nagkakamali kasi walang process. Kasi walang policy, kasi walang procedure. See? If sana meron, may kasabihan, di ba? A bad system will always defeat a good person. Ulitin ko, a bad system will always beat a good person. Kahit anong galing mo, kahit nag-aral ka pa sa Harvard University, pagpasok mo sa organisasyon, may masamang sistema, it's just a matter of time, sasama ka rin. Diba? Biktima tayo lahat yan. Yung masamang sistema. Aminin niyo matindi, it's the truth and it's facts. Okay. Then, itong cascading ng PSMU, although hindi kayo naging participant dyan, just know that the PSMU, yung PSMU po natin, and the PGS, the PNP Patrol Plan 2030, is the backbone of ISO. But sinabi ko ang backbone. Pag nag-audit si ISO, or in-audit yung quality management system, ano yung tinatanong? As a scorecard. Because the scorecard is part of the process and systems. Yun yung hindi na realize ng iba. Akala nila magkahiwalay yung dalawa. No! Pareho sila. Okay, next. What is documented information of records management? Because, may kasabihan ulit tayo, hindi nakasulat, hindi nangyari. Dakdak tayo ng dakdak. Kayo, ngayon, mag-uusap-usap tayo. Dakdak ako ng dakdak sa inyo. Anong ebidensya ko na tinuruan ko kayo? Ayan, ang dokumento ko. Nakadokumento kayo kung anong ginawa natin for the past few weeks. Right? This is documented information. Di ba natutunan natin last week yung difference ng document and records. Ano nga ulit yung document versus records? Last time. Matututunan mo ngayon. Ano nga ulit ang difference ng document at record? Yung madaling definition at differentiation. Ano nga ulit natutunan niyo last week? Nandito ka last week? Kwento lang. Nagkikwentuhan lang. Document versus record. Yung naintindihan ko po last week, ang documents, ito yung mga manual, policies, kung
kung saan nagbe-base, pinagbasehan ng mga result doon sa nagiging records. Yung result na yun, yun yung magiging record natin. Sample. Sa office mo, ano ang document, ano yung record? Okay, siguro sir yung, for example na lang sir yung PRC natin, PRC license and 201 files, gano'n. Nasa standard kasi yun na dapat kumpleto ang mga personnel natin na merong ganong files. Yung result nun, yun Sa, na yung... anong document na nagsasabi na kailangan merong ang meron ba? Ano ang document na nagre-require na magkaroon ka ng record ng PNP ID or in this case PRC ID? Sa 201 files, sir. 201 file? Application. Hindi ba? Oh, tama. Kasi template siya. Right? Template siya. Pero may dokumento yan. Anong policy? Meron ba? Meron. Ano yun? Isa. Kasi maraming dokumento akong nabasang ni-require yun. Saan sir? Sa PRC Tama. Alam ko ang PRC is regulatory, professional regulatory. Hindi, pero anong necessary? Yung photocopy ng ID mo sa record, right? Pero what is the document that is saying and instructing us na dapat mag-produce ka ng record na yun? Meron. Ano nga? Hindi mo lang alam. Basta meron. O ano man yun? Sa PNP. Siguro hindi nyo binasa yung manual ng PNPGH. Merong provision sa manual natin na dapat hinahanap. Ang tanong, saan namang kinuha ng manual natin na dapat mag-produce tayo nun? Saan? Kinopya lang niya yun, copy-paste yun. Saan? Anong dokumento? PNP, tataas yun. Maaari kasi hindi ko nabasa yun sa civil service. Pero sa DOH meron. Pag nag-a-apply tayo ng LTO, kailangan i-produce mo yung record mo. So, gets nyo? A document is the instruction for you to produce a record. Ha? Yes? Yes? O, di ba para malinaw lang, no? Okay. So, natutunan natin yung documents information. Now, syempre, nonsense lahat ng mga naupuan nyo dito, nakinig kayo, natuto kayo. So what? Sabi ko nga po sa inyo, yung mga araw ko sa DAP, yung isang taon ko sa Asian Institute of Management, at sangkatutak ko ng mga webinars na napanood. Nonsense lahat yun kung hindi ko kayang i-convert into skill. What is the difference between knowledge and skill? Hindi alam yun. Diba? Knowledge, skill, attitude. Ha? KSA. Mula pa bata tayo, lagi nang naririnig yan. KSA. Sabi ng teacher ko, KSA. Ano to yun? Sabi Ma'am, anong difference ng knowledge and skill? Basta yun! Teka, hula. Ano yung ang difference ng knowledge and skill? Right. Subukan mo na. Kung may difference ang document at saka records, may difference din ang knowledge at skill. Knowledge is yung mga, kumbaga may mga ganitong seminars na itinuturo na yung na-adapt ng kaisipan mo sir na yung knowledge mo sir na nalalaman mo yung mga sinasabi ng lecturer. Okay? Doon sa skills naman sir, depende rin kung may a-apply mo dun sa natutunan mo sir. Example. Diyan na nawawala. Ano naman sa sir? Example ba? May mga seminars dito sir na may mga Kunyari sa'yo, nasa kalasa. Yes, yes, sir. GSS. Ano-anong mga knowledge ang mga alam mo patungkol sa GSS? Na dapat ito ay, ano po
Basta sir, kung nandun ako is yung mga training sir, Tulad seminars, ng basic aidman, ang kumbaga kung so anong specific na knowledge ang natutunan mo sa basic aid? yun sir, may yung mga gamit aparatos dun sa kung nandun ka na sir, dun mo i-apply dun kung may mga kailangan kang gawin o dun Bigyan mo specific. sa Kahit mga isa. oxygen sir. Ano natutunan mo sa oxygen? Dun sir, dun sa maglalagay dun sa mano or dun sa volume ng yung hangin na sir. So tinuro sa iyo during basic 8-month course, ito yung tangke, Yes, ito ang gauge, Yes, sir. ito yung pihitan para umangat at bumaba. Yes, sir. Dito lalabas yung oxygen, dito pinapasok yung oxygen, and so on and so forth. Yes, sir. Knowledge. Ano yung skill? Yun sir, alam mo na yung... Alam mo na, di may knowledge ka, pero may skill. Yes sir, yung ikaw na sir, yung actual na ikaw na yung Ano actual? Ano yung gusto ng actual? Ikaw na... Ginagawa mo ba hindi? Ginagawa mo hindi? Sir, hindi kasi sir. Hindi mo ginagawa. O hindi skill. Knowledge lang. That will remain a knowledge unless you apply. Unless you Display ano yung natutunan mo. It is never a skill kung alam mo lang. Alam mo lang, may knowledge ka. Alam ko, oxygen yan. Alam ko, ito gauge. Pero paano mo i-apply yung knowledge na yun? Ilagay ko yung oxygen dito. Ilagay ko sa pasyente, binuksan ko. Lumabas yung hangin. Skill. Ulitin mo ulit. Skill. Ulitin mo ulit. Skill. Kahit ano po, nagbasa ka ng cookbook, nanood ka ng YouTube, ano yun? Knowledge, skill? Knowledge. Nagluto ka, in-apply mo yun. Inulit mo ulit. Skill din. And that's where experience comes in. Kasi the more you do it, the more polished yung skill mo. Ano naman yung attitude? Of course, your attitude is the willingness to learn or ayaw mo mag-learn. May ganun eh. And then the perseverance to do it again. And again, kahit ayaw mo na, again. Pagod ka na, again. Bumabaha, again. Yung attitude. Or, ayoko, shopis natin sa salary. Attitude yun. That's the KSA. And then, plus experience. Dali lang pala, no? Sana ganun teacher ko nung araw. Kasi ako hindi ganyan turo sa akin. Basta KSA! Alright. So, ang susunod po natin is final preparation for the external audit prep. Disclaimer. That might be the final preparation for February 8. But that doesn't mean, hindi ibig sabihin, hindi tayo magtutuloy-tuloy dyan. So, tatanungin ko kayo next week or during the course of time, ano na ang gusto ninyong matutunan for the next ilang weeks pa? Naka 6 weeks na ba tayo? Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 weeks na, ano? Minus 52. Minus 52. Hindi, minus 52 yung 6 weeks. 40, 46. Ano gusto ninyo sa 46 weeks? So that you'll be ready for the next audit. And by that time, you don't need me. Then you don't need me. Why do you need me? Nag-aral kayo, nagtigi isang oras, na in-invest ninyo every week for the next 46 weeks. Talo nyo pa yung nag-training sa DAP at sa Harvard ng 6 weeks. Why? Kayo, lagi yung ginagawa. And that's the big difference. My biggest advantage versus those who are training ng mga nagbabayad ng mga
100,000 to 200,000 per course is my experience. Kaya nakakapagsalita ako ng ganito sa inyo. I've listened to so many webinars that I have already compiled all those knowledge, concise and synthesize it, and then integrate it towards ano yung kultura ng PNP, ng Philippine National Police. More specifically kayo. Kasi kayo yung audience to, hindi mo audience yung tao. Kayo lang. Wala akong pakailan sa iba. So, ano yung kultura ninyo, ano yung attitude ninyo, so, specific yun para sa inyo. Alright. So, hopefully po, kayo na po, bahala ha. Kayo po, ayaw nyo naman. Pwede rin. Para sa akin, wala akong magiging problema. My dedication will only be limited as long as you need me. But if you don't need me, thank you. Dapat po, Ako, salamat po. But I don't have to go the extra mile. Kasi pag hindi ka na kailangan, do you exert your effort? No. Hindi na kailangan. Para lang sa boyfriend-girlfriend yan. Pag hindi ka na kailangan, kailangan bang maging martir ako doon? No! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ganun din po ito. This is a relationship between us. Right? Nobody's telling me to do this. Reminder lang po sa inyo, nobody's telling me to do this. Nobody. Not the director, not the chief PNPGs, nor anyone else. This is just my initiative. Pinapose ko sa kanila, okay naman sila, then I did it. Why? Because I have my own objective. One, I want to return whatever I've learned and given yung opportunity that was given to me before that I have to pay for and whatever. It's just that I want to share it with everyone. Number two, I want to learn. Even with all those knowledge and skills that I have, I still wanted to learn. Iba rin po kasi pag natuturo na tayo. I wish the day will come that I won't be here. Andun lang ako sa likod. Nakikinig na lang ako sa inyo. I wish kayo magturo sa iba. My vision would be, after I've done this, I have multiplied myself sa inyo. I'm not the only person who cares for ISO. I'm not the only person who understands ISO. Someday you will stand here because like me, I want you to pay it forward. Pay it forward. Wala namang mawala eh. Kasi ako, kung ano man yung natutunan ko, was also paid forward from others. They really love the organization. They also love what it gave them as an opportunity. So, similarly, ganun din po ako. It gave me this opportunity and level of expertise and knowledge and skills. I hope that everybody also benefits. We call it cascading. Para sa akin, iba lang yung term. Of course, last but not the least, because we should care about our customer. At the end of this, what we are doing here, customer. If you don't do it, kung hindi kayo, sino? Hindi ngayon, kailan? Alam na. Kaya din ako, no. No? No. Okay? You stop your mindset na shabby, snappy, same salary. Kasi mali yun. You say, snappy, shabby, same salary. Pareho lang palang bayad. Di magpa-snappy ka na lang. Pareho lang pala eh. Mali yun. Shabby, snappy, same salary. Magpaka-shabby na lang. Pareho lang bayad. Mali. Balitarin mo. Shabby, snappy, same salary. Magpaka-snappy na lang. Kasi pareho lang palang bayad. I'd rather be snappy. Pareho lang bayad eh. When I entered the service, yung unang-unang sinabi niya
senior sa akin. Shopee, Snappy, same salary. Unang pasok mo pa lang, ganun agad ang bunga sa'yo. So I'm now saying to you, Shopee, Snappy, same salary. Pareho pala bayad mo, pa Snappy ka na lang. Pareho naman bayad, walang extra. Okay? Kapagod ka, so what? Bayad ka, di ba? Okay. Now let's go to our fifth CIA, yung mock scenario audit process. So hopefully I finish checklist, purpose ng closing and opening, tapos yung audit report. So internal audit is 9.2 sa close. So pag check nyo yung, sabi ko na nga ba, wala na naman yung ISO standard nyo, no? Lagi na lang wala. Hindi kayo nagsasawa sa mga paalala, no? Yang ISO standard is your Bible. Biblia niyo po yan. Huwag po ninyong hayaan na wala yan. Buti si ma'am, meron siyang kopya. Meron ka bang kopya? O hindi mo lang alam? Hindi binigay. Hindi. Doon ka sa Bible group, wala. Kaya hindi mo. No? Ano kaya siya? Isama niyo siya. Okay. So, 9.2 is the internal audit. Okay? So, basahin natin ang 9.2. 9.2 is internal audit. So, ang sabi sa 9.2.1, there should be planned intervals. Okay? Internal audit, sa atin dito, we propose yung current internal auditors. Ako, si Ma'am Ruby, si Captain Avila, si Ma'am Bobias, at si April. Kami pa lang po, at saka si Wendy, yung pinakabago namin. We propose that there should be 2 internal audits and then 1 surveillance audit. 2 internal audits tayo. 1 external audit coming from TUV Renan. Sila yun. Okay? Pero as far as we are concerned, dapat may dalawa. Okay? So plan. Ibig sabihin po ng plan, hindi po ito po pwede yung sabi, uy, mag-audit kami sa inyo. Tada! Hindi. Walang audit na biglaan. Walang surprise audit. O sino man nagsabi sa at nagturo sa inyo, may surprise audit. Adi or site yung sinasabi niya, ha? Adi or site yun. Hindi yun. Ito. At ang mga surprise, ang tawag doon, inspection. Iba ang inspection sa audit. Okay, iba po ang purpose nun. Okay? Although may mga kapareho, pero magkaiba ang purpose. Yung inspection, hinuhuli mo. Hinuhuli mo talaga. Pero ang audit po, hinahanap mo kung ano yung tama. At dahil may mali, sinasabi mo lang at nire-remind mo, uy, hindi na conformity ka. Ano ba yun? Hindi mo alam. According sa 9.2, dapat po may planned intervals. Bakit isa lang ang ginawa ng internal auditor mo? Yun yung ibig sabihin. Okay? So doon po magkakaiba yun, ha? Pag ini-inspect mo yung anak mo, andiyan pa kaya siya? Baka umalis sa bahay. Inspection yun! Okay? Pero pag pumunta ka doon sa kwarto, anak, mukhang maganda yung ginawa mo sa kwarto mo, ha? Ang ganda-ganda, ha? Kamo lang, ba't yan yung brick mo nandyan? Audit yan, audit. Okay. So, ibig sabihin, hanapin mo muna yung tama, bago hanapin yung mali. Okay? So, positive po ang audit, ha? Kaya nga, kaibigan ang auditor. Hindi siya kaway. Ang inspector, yun yung kaway nyo. Kasi magsasabi siya, tada! Ang auditor hindi. Sasabihin ng auditor, ganito, sir, mag-audit kami next month. Diba? Bakit? Pag hindi kita sinabihan na mag-audit kami sa iyo next month, abay, wala ka doon. Ang galing ng auditor, sino yung audit namin? Wala. Diba? Wala kaming audit. That is not an audit kung wala yung i-audit mo, yung auditing. So, ano ibig sabihin po? Planado. Ang biro ng iba, pag alam na nila na mag-audit, nagpapile ng leave. Hindi.
Galing ano? Kala nyo, hindi ba pag-uusapan yun ha? Sabi, kailan mo audit? February. Tayo mo kung mandatory. Siklip ako dyan, siklip. Nagkasakit bigla. Sir, ma'am, ganito po yan ha. Kaya nga po may opening audit, opening meeting. Bakit? During opening meeting, kung let's say for example, look, ito na, opening meeting, si ma'am yung chief, si ma'am yung division chief, no? Okay, assistant chief. Kayo ang QMR o kayo yung i-audit, sila yung auditor. During opening meeting, kung kunyari si ma'am yung lead auditor, sasabihin niya sa opening meeting, andito po ba yung i-audit namin? Siyempre, masasabi, Sir, nag-leave po bigla si ma'am. Diba? Nag-leave po si ma'am. Siyempre, nagkasakit po, bigla, high blood. Hindi. Pero okay lang yun. Hindi, okay lang yun. Kaya nga nagkakandak ng opening meeting. During opening meeting, sasabihin mo, ganun ba? Kawawa naman si ma'am. Dapat kasi naglusartan niya. Tapos sasabihin ni lead auditor, kung ganon, sino ang pwedeng pumalit sa kanya? Kasi, pag walang pumalit, walang succession planning, NC yun. Or opportunities for improvement. Siyempre, hindi niya sasabihin yun. Sabihin niya, ako na lang po. Bakit? Ako na po ang next in line. Oy, good commendable findings. Di ba may succession planning? Alam niya na siya susunod. Ganun po yun ha. Okay, so, ibig sabihin during opening meeting, dun yung i-trash out. Kasi wala nang dito, walang surprise. Kailangan planado. Ano ba? Kaya, by practice, actually, dapat pala maglabas tayo ng policy. Dapat maglabas tayo ng policy ang internal auditor na dapat meron tayong 1 month lead time bago mag-audit. So, pag mag-audit si auditor, susulat muna si auditor kay auditee, in this case, si Chief PNPGH. Ini-inform namin kayo, mag-audit kami next month. On the 15th, please send us your documented information. Bakit kaya? Bakit sa palagay? Ha? Bakit kailangan i-check ahead of time? Talagang inspector kayo. Hinahanap nyo agad kulang. Pagbaguhin nyo na yung attitude ha. Pag auditor, hindi hinahanap yung kulang. Hinahanap yung conformity mo. Hanapin nyo muna yung conformity. Conformity ba itong mga ito? Meron. Pero teka, parang may kulang. Ayan. So, nagsaka kayo pumunta sa pagiging, hahanap ka na kulang. Pero, more than that, ano yung reason bakit sinasubmit ahead of time ang documented information? Validate. Okay, ano pa? Yes. Pula. Bakit kaya? Bakit kapag pupunta ka sa isang, kunyari magpapaksyon kayo, ba't gusto mo kailangan meron kang parang itinerary? Why? Nagbaksyon ka na ba? Parang hindi ko ba nagbabaksyon? Hindi pa. Sino nagbabaka? Sino nagpaplano? Kami, birthday na anak ko sa February 14. So, we plan to go to Baguio. Ngayon pa lang, meron na kami itinerary. Bakit nga? Para? Di ba? Kasi nga, plan ang audit. Pinaplano mo yan. Dapat ganitong oras, nandito na kami. Saan? Sa Cabjan Hay. Diba? Dapat nandito na kami sa Cabjan Hay. After ng Cabjan Hay, dapat sa overlooking na kami. Ayan. Ibig sabihin po, yung documented information, kung sakali man may mga kulang ka, parang yun lang ito. Tingnan ko nga kung saan ko makikita to. Ilasama mo na ngayon sa audit checklist mo. May kulang siya dito na sinabi. Sige, i-verify ko, i-validate ko pag nandun na ako. Okay? Ha? So, ano ibig sabihin na? Para
period mo, kung let's say, sinabi mo na 3 araw kami mag-audit. 3 araw kami mag-audit, sir. Within that 3 days, meron kaming audit schedule. Paano mo masasabi yun? Dun pa lang sa documented information, karami kulang. Okay, ma'am, sir, during opening meeting, sir, grabe naman yung pinasinabit niyo po. Ang daming kulang, pero pwede po bang imbis na 3 days, gawin natin 4 days? Kasi may hirapan kami. So, yun yung reason ba't di ba? Kailangan mo ipasubmit. On the other hand, kung let's say kompleto, ba sir, natuwa kami. Natapos na namin yung audit kayo. Iba-validate na lang namin. Kasi ang galing nyo. Grabe, kompleto, documented information. So sir, imbis na 3 days, gawin na natin 2 days. Kasi bayad din naman yung auditor. Ganun yun, pag nag-practice na kayo ng naging auditor na kayo sa ibang 50,000 per ano pa lang yan, first day pa lang yan. Acceptance fee, 50,000. 500,000 pag the whole Sheba. Sir, tatapusin namin yan ng 1 week. 500,000 po. Tapos nakita mo, kompleto naman lahat. Sir, 2 days na, 2 days. Tuwa nila, tuwa ka rin. Tuwa ka kasi 2 days, 500,000, imbis na 5 days. 100,000 per day kung 5 days. 18 days mo lang. 250 per day. Nakakita ng trabaho na 250 per day. Meron bang sweldo na ngayon na gano'n? Wala. Walang sweldo na ganyan. Meron. Yung in-apply ko ngayon ng trabaho sa Red Cross. Nag-apply ako sa Kuala Lumpur. Sana, na-shortlist ako. $8,000 to $11,000. Not bad, right? Okay, next is conforms to organization's own requirements. Pangalawa, requirements of the international. Ito yung natutunan nyo last week. So mga sabala, ano ang mga documents, types of documents? May 3, di ba? Sa tinuro ko sa inyo. Pero dito, sa standard, dalawa lang. Type A, Type B, meron pang Type C. So ano nga ulit yung 3? Remind nyo nga ako. Para malaman ng mga classmate nyo. Pag hindi nyo maintindihan, you can go to YouTube. Panoorin nyo yung lecture last week. Ano nga ulit yung Type A? Type A is what kind of documented information? From ISO. So ito, kung sabi plan interval, so sabihin meron kang schedule. So dapat yung schedule, yung IQA itinerary or schedule is a documented information required by the ISO. Standard. Ano naman yung type B? Required by your statutory and regulatory requirements. Ano yung statutory? Ni-require ng batas. Yung regulatory, ni-require ng organisasyon nyo. Wala sa batas, oo. Pero sabi ng PNP, meron. Example ng batas sa PNP in relation to us is yung risk matrix. Wala naman yan, sabi doon ng ISO, wala naman, hindi mo pinapasubmit talaga. So, ang pinapasubmit lang ni ISO is yung scope and limitation. Yung manual, hindi niya sinabi yun. Wala sinabi yung ISO. Noong 2008, meron. Pero noong 2015, sabi niya, no. Pero, ni-require nino, PNP. Wala kang choice. Kasi regulatory. Ano yung pangatlo? Sino nagre-require ng pangatlong requirement? Customer and supplier. Kaya nga, type A, type B, type C. Pero ako lang po yun ha. Disclaimer, ako lang ang nag-require ng type C. Wala po yan. Wala sa standard, wala sa ano. Ako lang po yun. As far as I'm concerned, kasi very specific po yun pagdating sa audit. Okay? Next. It is effectively implemented and maintained.
Diba? Pagdating sa documented information, ano yung words na kailangan ninyong pulihin? Pag sinabi ng standard yung word na maintain, ibig sabihin required. Pero pag nilagay niya lang doon, implemented, wala yun. Hindi mo kailangan wala kang kailangan i-presenta na ebidensya. Nasa sa'yo na lang ako trip mo. Trip mo, hindi kayo commendable findings. Lalo mo sinabi si ISO. Pero ginawa mo, commendable findings yan. Pero, katulad niyan, maintain, yung word na maintain, required. That is required. Basta nakita niyo yung maintain, ha? Next, 9.2.2. The organization shall plan, establish, implement. Nandun na naman yung word na maintain. So, ibig sabihin, pag nag-audit po kayo, pumunta kayo sa mga i-audit nyo mamaya at bukas at susunod na araw, you will maintain yung audit program. Meron akong pinadala sa Viber group, yung audit program. Nakita nyo? Nakita nyo? Yes. Nakita nyo? Binasa nyo na? Hindi pa. Mamaya, basahin natin. Okay. So, that includes blah, blah, blah. Masyado mahaba. Okay, next. Define the audit criteria and scope. Scope. Okay. Ayun na. Maraming pagtatalo. Sa amin, nagdidebate kami. Ano ba scope? Scope and limitation. Hanggang saan ba ang i-audit natin? Sa TUV Rhineland, tinatanong nila yan. Bakit? Kasi mas malaki. Pag mas malaki yung audit, ano ibig sabihin nun sa TUV Rhineland? Mas mahalin ba? Pag kayo, pinagkata kayo, uy, ulit ako, training ako ng ISO. Ano ka ba? Oo naman. Ilang weeks ko yung pinag-aralan. Grabe ang pre-test dyan, may post-test pa. Kaya mo yan. Tulungan mo naman kami. Ganun ba? How many people are there na hacks English? Tapos, isa lang eh. Pwede na 50,000 yan. Pwede. Tapos, or kaya, sinabi, 500 yung tao na i-audit natin involved sa process. Yung process, it spans several areas. Hindi lang Pasig, kundi kasama Quezon City, tapos meron pang Caloocan branch. Ganun ba? Teka, kung yung isang araw lang, 50,000, plus, tapos times na pa. Pwede na siguro mga 1 million. Ibig sabihin, the larger the scope, the larger is the cost. Kasi kailangan mo ng tao, right? Kailangan mo ng transportation cost. Plus yung gano'ng kahirap yung mag-audit ng gano'ng kalaking organisasyon. Dami mong i-audit. Right? So, dapat naka-specify po kung ano po yung audit scope natin. Question. Ito, another question. Sir, ang sabi, OPD. Bakit kasama si GSS? Bakit kasama si Supply? Bakit kasama si HAL? Hindi naman OPD yun. At nga ba? Support. Dahil sinabi, ba't di kasama si nursing service? Tsaka si medical service. Di ba sila support? Diba? Diba? So, yan po yung ibig kong sabihin that the auditor, na tayo as auditors, you have now the responsibility that during your audit, though hindi siya kasama in paper, you can propose during the opening meeting and negotiate with the auditee. Sir, ma'am, pwede po ba natin isama si nursing service? Bakit? Kasi Palagay mo, dapat kasama si nursing service? For example, sir, di ba sa OPD, Yes. yung patient, kung malala yun, hindi kaya sa outpatient, pwede sa local ward. So, gano'n kasama na yun. Tatanungin kita, may nurse ba doon? Meron, sir.
pharmacy nursing service. Sino nagbibigay ng schedule ng nursing service? Alam ng nurses sa OPD. Sino nagbibigay ng training sa kanila? Ano sinasabi nyo na hindi siya kasama? Kasama siya! Di ba? Hindi lang kasi naging practice. Hindi lang din yan isinama noon. Pero, by the operating word of support, then pasok siya doon. Si chief nurse ba, hindi ba siya top management? Yes! O, kita. Kasama siya. Kung yung puno kasama, hindi siya lahat ng kasama. Di ba ganun yun? Hindi mo pwede sabihin, hindi gusto mo dyan kasi wala naman sa papel. Wala naman nakasulat eh. Oo nga, pero by logic, meron. So, ibig sabihin po, sir ma'am, you could now expand. O, ito pa. Ito na lang, para masaya. Bakit si ER hindi kasama? OPD process. Pero bakit si ER? Kung yung pumunta sa OPD, biglang hinimatay. Saan siya pupunta? Sa OPD lang? ER. So ano yun? Wala? Wala support? Oh, kita. Di ba meron? Sila yung end or sila yung susupply. Oh, ito naman. Pumunta sa ER. Ano yung laging pagtatalo ni OPD sa ni ER? Hindi emergency! Lagi sinasabi niya, ang tapos sasabihin, punta ka sa OPD. No, nakita niyo? Eh paano kung doon pa lang, pag BP kay patient, mataas ang BP, what happens? ER. Kita niyo, di ba may relationship yung dalawa? O, ito na lang. Is quality everybody's business? Yes or no? Do you agree? So, ibig mo sabihin, dahil ER ka, wala ka sa scope and limitation, hindi ka mag-ISO. Dahil wala ka doon. Similarly po, mga kasama, hindi ibig sabihin wala ka sa scope and limitation, hindi mo pwedeng i-implement ang ISO standard. You don't need a certification to tell you to have a quality service. Ang beauty kasi ng ISO, alam mo ano, nakasulat na. Susundin mo na lang. Susundin mo lang. Tabi, hirap kasi ng ISO, dami babasahin. Yes! Kasi mahirap ko talaga may quality service. And not everybody's doing it. Pero mahiya naman tayo, di ba? Mahiya ka naman dahil wala ka lang sa scope and limitation, dahil sinabing OPD process lang yan, nung naumpisahan, sasabihin nyo, hindi mo kailangan mag-ISO. Wrong! Everybody should strive for quality. Regardless kasama ka sa certification o hindi. Alam mo yung parang, bakit di ako kasama dyan? Di ba ako quality? Diba? R&Dus, health service themselves. Ibig mo sabihin, dahil OPD lang yung kasama, hindi dapat kasama yung buong health service? Di nga ba dapat gano'n? Eventually, you only pilot test it on a small, kasi maliit lang talaga magsisimula. Pero,